Okay, sige. At atin ho kakausapin at nabigyan po tayo ng pagkakataon ngayong umagang ito na makausap. Abala po ito at contact natin ngayong umagang ito ng Wednesday, Senator Kiko Pangilinan. Senator Kiko, maraming salamat. Magandang umaga po. Si Ricky, live na po tayo sa DZXL. Good morning! Hi Ricky, good morning. At sa mga nakikinig sa RMN, DZXL, News Yan. 5-8, magandang umaga. Good morning, Sen. Okay, so unahin natin doon sa inyong, unahin natin ang ating usapan doon sa inyong panawagan kahapon. I understand ito isang statement ng minority. Binasa po ni Senador Erwin Tulfo kahapon yung inyong pagpaparesign kay Senate President Cayetano. Saan po ito nanggagaling, Sen? Pwedeng kwento po ninyo sa amin. Well, itong nakaraang 2 linggo mula nung siya ay umupo bilang Senate President, wala nang nangyari sa Senado kung hindi puro kahihiyan, no? Pagbabaluktot ng katotohanan, batilan, akusasyon ng walang basihan. Kung maalala nyo, nung nag-umpisa ito, sabi, the Senate is under attack. Bago nun ay yung isang kasamahan natin, 6 na buwan nagtatago, biglang nagpakita at pagkatapos ay tumakas. Oho, bumoto lang. Bumoto lang tapos ginulo ang Senado, nagkaputukan, sabi we're under attack. Yung pala ang nagpaputok itong si Aplaska na tao nila. So ito'y at nauwi na dito sa hindi na gustong amendahan yung rules natin pero kontra sa aming rules yung pag-amenda at pilit na wala nang debate, di ba? Nire-railroad yung amendment, nagmamadali. And then nauwi nga ito sa nung Lunes in violation of our rules, no? Na we are supposed to convene every weekday at 3 p.m. Hindi man kami sinabihan, basta hindi na lang sila nagpakita. At pagkatapos noon, Tuesday, ganun na naman. At nakakalungkot dahil parang may pattern. Nung si Senate President Alan ay Speaker of the House, ni-lockdown din niya. Ang House of Representatives, pinadlock, hindi siya pumayag na mag-convene. Pilitan ang mayorya noon. Mayorya na yun, nasa ibang lugar mag-convene. So makikita natin mukhang, hindi ba, ginagawa ang lahat. Sabi nga, ang kanilang posisyon, Senate independence. Oo, yun nga. In the guise of Senate independence. Pero sabi ko dito, this is already abuse of power. This is already abuse of authority. Hindi na pumapasok. Ayaw nang magkaroon ng sesyon. Bakit? Dahil ba sila'y natatakot na mawala na sa pwesto? Tulad nung nasa House of Representatives na pangyayari. Ewan naman sana. Tapos inilalabas nila, kami daw ay tutol sa flood control investigation. Yes. Kaya namin gustong baguhin yung liderato. Kalokohan yun. 7 sa amin ang pumirma sa Senate Flood Control Report. Wala sa kanila ang gustong pumirma. Kapag nakapagpirma na ng 8 ang mangyayari dyan, dadalhin sa plenaryo para i-debate. Doon pwede nilang tutulan. Doon pwede nilang sabihin hindi kami sang-ayon sa report. Kami ay mag-i-interpolate at magsasabi kung bakit kami tumututol. Hindi sila pumayag. Right. Hindi sila pumirma. Tapos ngayon sasabihin nila tinitigil ang flood control. Oo. Meron... Nakakalungkot. No? Sunod ang kasinungalingan, ang pagbabuluktot ng katotohanan. Meron nga siya send na sinasabi doon sa sagot niya sa inyo, no, sa Facebook Live niya, na yung pag-absent nila something like a strategy kasi meron daw plano kayo sa minority to change committee leadership. Walang problema mag-strategize. Pero dapat wag binabaliwala ang rules. Exactly. The majority boycott is a violation of our rules. We are supposed to convene. We are supposed to meet.
Section 41 says cancellations is allowed provided there is consultations between the majority and the minority leaders. Hindi ginawa ito twice. At sa halip na bigyan kami ng konting pasabi o notice, inalaman na lang namin sa Facebook Live. Yeah. This is unprecedented, itong kawalan ng respeto. Kawalan ng tapos sasabihin pinipersonal. Hindi totoo yan. The rules that have been consistently our guide. Apo. The reason why we walked out was because the rules were being shortcut yung aming rules on the motion. Kung maalala nyo, motion to adopt the rule, to amend the rules, to adopt the amendment. Ni-repair yun sa Committee on Rules na hindi pa nabubuo at hindi nag-meeting. Tapos sabi nila, the Rules Committee decided to bring back the motion to amend. Sa plenary. Hindi totoo yun. Walang Committee on Rules. Hindi pa nako-constitute. Minamadali nila. Bakit nila minamadali? Para pag naaprubahan, yung mga nakakulong, yung mga nagtatago, ng bumoto. Right. So in other words, we are concerned that the Senate leadership is using the position for self-serving personal interests at hindi na yung Senate as an institution. At ang publiko mismo nababasa yan. Yeah. Masyado naman nilang binibigyan ng kawalan ng respeto pati ang ating kababayan. Sen, pero sagutin natin yon directly. Yung sinasabi niya na, well, ngayon yung last session nyo, di po ba? Ngayon yung last na eh. Bago ko puntahan yung mga, kasi binasa ko rin kahapon yung inyong Facebook post, no? Vis-a-vis doon sa kanyang statement din. Yun yung pinagkumpara ko, yung statement ninyo, tsaka yung kay Senate President. Ang sinasabi niya ngayon, yung plano ninyo to change nga yung committee leaders, yung mga heads ng different committees in preparation daw nga. Parang sinasabing gusto ninyong parang nagsaset, kasi prior ito, di ba, Sen Kiko, maraming mga ugong-ugong na kudita again against the Senate President Cayetano. Tapos ngayon sinasabi niya, yun nga daw yung ginawa nila din, ginamit din nila yung boycott kasi may plano raw kayong palitan yung heads ng mga committee in preparation for the Thursday flood control hearing. Ano sagot nyo rito? Muli, ginagawa nila ng pagbabaluktot, di ba? Disinformation, half-truths ang kinakalat nila. Ako, I believe, na tama lang naman na kunin yung mga komite. Ibalik dun sa mga nararapat. Halimbawa, in my case, Committee on Agriculture. Yes. I have expertise, I have the executive experience, etc. Si Bam Aquino, basic education, di ba? He has the expertise, etc. So hindi lang ito flood control. Sila pilit nilang nilalagay sa flood control na sila mismo ayaw naman pumirma dun sa Blue Ribbon Committee report na nire-recommenda na imbestigahan ang mga kasamahan namin sa Senado. At kung gusto nilang i-debate ito, doon tayo magdebate sa plenaryo. So, itong sinasabing flood control ang aming agenda, hindi totoo yan. Ang agenda namin yung dangal ng Senado. At saka saan ka nakakita? Yung mga ginawang vice chairman ng Blue Ribbon Committee, parehong merong investigation ng plunder. Di ba? Yung vice chairman, di ba? Yeah. So, yun, sagutin nila yun. Kaya ba nilang sagutin? Bakit yung mga vice chairman ng Blue Ribbon Committee, dalawang vice chairman may kasong plunder? Ano sagot nila ron? Yun ang sagutin nila. Hindi yung gusto namin kontrolin yung flood control. Kalokohan yun. Kalokohan. Huwag tayong magsisinungaling. Right. Nakalungkot na at napakababa na ang tingin ng ating mga kababayan. Sabi ko nga, this is a disgrace. Humihingi ako ng paumanhin sa ating mga kababayan. Yung trabaho namin sa Senado ay naantala dahil dito sa pagmamaniobra.
At kawawa ang Senado, kaya we are looking for solutions. Huwag po tayong magbibitiw. Tama si Senator Cayetano, 13 para Mhm. palitan siya. At sana yung ating mga kasamahan sa majority bloc, di ba? To Yeah. break this impasse, we are appealing to them. I believe Senator Win Gatchalian is a good compromise. Mhm. Maganda ang kanyang track record, mahusay, metikuloso, at acceptable. Mhm. Marami nating mga senador, hindi lamang sa minority, pati sa majority. Nababalitaan namin, may mga hindi natutuwa sa mga pangyayaring boycott, sa hindi pagpasok, sa kawalan ng pagrespeto sa aming mga rules. Kaya hopefully, sabi nga nila, baka sakali makumbinsi ang ilan sa majority ngayon na for the sake of the institution and the Mhm. country and Opo. our work Right. ay suportahan na si Senator Win Gatchalian. Oo. So, Sen Kiko, just in case, well, most likely, hindi naman ihihid ng Senate President yung call for resign, no? At least for now, no? Habang nag-uusap tayo, walang senyales. Yun bang, well, sabihin natin coup, sakyan natin yung ganun term, is still possible? Uh, Well, we will see. Abangan. Opo, kasi 'di ba parang ganoon eh. Kaya ang sagot din niya, Sen Kiko, 'di ba? Parang ang sagot niya, okay, gusto niyo yung change of leadership? So, magbigay kayo sa akin ng 13 senators, no? Yun yung sinasabi niya. So, ini-imagine din natin what will happen tomorrow. So, parang ano ba ang Oh, today, this afternoon. yeah, this afternoon. So, anong inaasahan natin? Are you expecting a different scenario this afternoon? We will see. Sabi ko nga, abangan. Abangan. Susunod na kabanata. Sa Opo. tinatawag na, nakakalungkot nga, pero natatawa na rin ako, Senate Flicks. Nag-Senate Flix na, no. And then kayo abogado rin, Sen Kiko, itong ganitong mga galawan, no. May legal implications to, 'di ba? On the part of for example, Senator Alan Peter. Oh, definitely. Kaya nga, tinanong sa akin, ano next steps? We also have legal remedies, no? Legal Mm. exhaustion of our options. Pwedeng dalhin ito sa Korte Suprema kung tuloy-tuloy ang ganitong klaseng impasse. Because there have been instances in the past Mm. because of, di ba, disputes sa Senate leadership, composition ng Commission on Appointments, itong citing of resource persons in contempt, etc. na dinala sa Korte Suprema at nilitis doon at Mm. nagkaroon ng resolusyon. Of course, the final arbiter of all legal disputes would be our courts. Yeah. This is a possible legal remedy na dadalhin natin sa korte kung kinakailangan. Mm. Mm. And syempre Dahil ang naniniwala tayo, the mm. rules, the Senate have been violated repeatedly, and as such, there is abuse of authority. Pag mayroong grave abuse of authority, Mm. uh, papasok ang korte para sa petition for certiorari to determine whether or not meron ng grave abuse ang ating liderato ng Senado, ang majority. Oo. At syempre ang isa pa rin pinakamahalaga na gusto malaman ng mga kababayan natin, yun yung mga nakapending na batas na dapat ay Exactly. naaaprobahan na ngayon, Sen Kiko. Paano ito? Ano bang Kahapon, status nito? kahapon, 8 items sa agenda kahapon. Yung 4, ako ang sponsor. Yes. Dalawang citizenship measures nandun. Mm. Dalawang nang nandun yung mga concern dito sa citizenship measures ng dalawang atleta natin. At yung dalawa pa, itong amendments, period of amendments na Mm. para sa agriculture extension services na nationalize para may presensya ang DA hanggang sa municipal level. At yung Agriculture and Fisheries Cooperatives Mm. Bureau. Mm. Parehong yun, yung apat na yun, wala. Hindi hindi namin matakal dahil nga hindi sila sumisipot. Mm. All right.
Siguro final na lang, Sen Kiko, kasi sabi mo nga, abangan natin yung mga susunod na senaryo kasi ngayon talaga yung lahat na nagbabantay, parang hindi naiinis may pagkalungkot what's happening to the Senate right now, no? Yung mga unprecedented na binanggit mo na kanina, kinuwento mo. So paano ito? Ano bang napapag-usapan nyo rito? How can we regain trust and yung image ng Senate, Sen Kiko? Well, ang ating mga kababayan, siyempre kailangan vigilant. Yung inyong efforts sa social media na panawagan na ayusin namin sa Senado, idirekta natin sa ating mga senador, sa amin, sa lahat ng mga senador. Meron naman silang public accounts. Labas doon yung inyong saloobin. We welcome position papers ng mga organizations. Just the other day, yung Financial Executives Organization of the Philippines, sinabi, hindi nakakatulong sa ating ekonomiya itong impasse sa Senado. A few days ago, meron ding panawagan ang Makati Business Club, Management Association of the Philippines, concerning the impasse in the Senate. So, we welcome all these positions. Kung merong mga schools, mga student councils, mga alumni associations na merong concern dito, ilabas ninyo sa social media, ipahayag ninyo. Speak up. Join us in our desire to end itong impasse sa Senado by calling for the resignation of Senate President Cayetano, if you so believe, di ba? Huwag lang maging audience sa isang telenovela. Yeah. Lahat tayo participants dito. Manindigan, kumilos, tumaya. At kami naman sa Senado, wag po kayong mawawalan ng loob. Ginagawa namin ang lahat. Kinakausap natin ang ilang mga senador. Marami sa kabila, sa majority, may ilan na hindi gusto, hindi natutuwa sa mga nangyayari sa Senado, itong boycott, itong hindi napapasa ang mga measures. So sana sila ay magbago ng isip. And I will reiterate, I think Senator Win Gatchalian is the win-win solution as Senate President. And we only need two more from the other side who, many of them, kung doon lang tayo sa totoo, many of them will accept win. Yeah. And yun nga yung babantayan namin, Sen Kiko, sa mga susunod. And hopefully kayo ay makausap uli namin sa susunod because yung impeachment trial, magiging mainit din yan at talagang sentro rin kayo as a senator judge in the coming days. Sen Kiko, thank you po ha. Salamat sa panahon at sa pagkakataon. Good morning! Salamat. Uulitin ko lang, hindi ito tungkol sa flood control issue, although mahalaga yan. Ano? Hindi ito tungkol sa Senate independence. Ito'y tungkol sa impunity at pag-aabuso sa pwesto na kinakailangan nating tutulan. At yan ang solid block, SB 11. Sana maging SB 13 o kaya malay mo, SB 19. Why not? Di ba? Kakanta-kanta na rin kayo dyan. Maraming salamat, Sen Kiko, Ricky, thank you. RMN DZXL, magandang umaga. Mabuhay ka, Senator. Thank you. Good morning! Senator Kiko Pangilinan, naghatid po sa ating orasan sa oras na 8:21 in the morning.